May gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan sa makausan na pod ani na pod kita sa tuwa nga pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. Ya sa tuwa na pod nga naandan ato pod unang basahon ang ebanghelyo ugma pohon. So nga mao ang ikakawaag walo nga Domingo sa sulod sa tuig. Nga ato sa minumduman nga ugma pohon mausab ang gitawag og extreme Poverty Day, Sunday for Cultures. So mausab kini ang ato pod nga kasaulugan sa ikakawaag walo nga Domingo sulod sa tuig. Ang Ginoo manaa kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Migamit na usab si Jesus og sambingay sa iyang pagpakigsulti ngadto sa mga tawo. Ang gingarian sa langit sama sa usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa nagsugo siya lain nga mga sulugoon og iyang giingnan. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka, mga pinatambok nga mga nati, o nakahikay na ang tanan. Mangali na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala magtagad ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang tindahan, samtang ang uban midakop sa mga sulugoon o gibunalan og unya gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari o gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga mamumuno o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tawo nga ako ang gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan, dapita ang tanan nga inyong makaplagan ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang nakaplagan. Maayo o dautan ug napuno sa mga tawo ang dapit nga gikumbirahan. Unya misulod ang hari aron tan-aw sa mga dinapit ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsul-ob og biste sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsul-ob sa biste sa kasal?" Apan wala motingog ang tawo unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusa ninyo ang iyang mga kamot ug tiil ug ilabog siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya o magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan diutay ra ang gipili. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. So sa atoa karong ebanghelyo mga kaigsuonan nga atong gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 22 bersikulo 1 ngadto sa 14, usa na usab kini kasambingay, dili ba? Sambingay sa
kasal nga diin nangimbitar ang hari apan sa iyahang mga matawag nato giimbitar gibalibaran. Ang uban dili iyon nga gibalibaran, wa gyud panumbalinga. So kay ang uban gani ilaha pa gani nga ang sulugoon sa hari ila pang gi-mistreated, dili ba? Mao na ug matud pa sad sa ebanghelyo nato karon sa sabingay mao ni nga napugos ang hari sa pag-ingon, ready na ang kasal, ready na ang kombina. Mao na pangadto kamo sa kadalanan, imbitaran ninyo ang tanan nga inyong makitaan maayo o dautan. Pero what is very matawag na to, makaingon ta ba nga everybody was invited, pero pagsuroy sa hari, lain na pod nga sambingay ang atoa pod nga matagpuan katong usa nga oy ngano nakasulod man ka dinhi higala wa man ka magsul-ob sa business sa kasal unya iyang gipagapos o iyang gipalabay sa kangit-ngit sa gawas. That's another parable, dili ba? And then ang mingon ta ang commentary sad ang background man sad niini ginaingon nga kini kunong hari nga nasuko niya gipasunog niya ang syudad sa mga tao. It's a prophecy sa pagka matawag nato the destruction of the temple of Jerusalem. Matod pa sa mga Bible scholars or some of commentaries. Kanyan, ginaingon usab na kung ang background po niini mao po ning panahon na matawag nato kanang ang mga doon na dihapoy conflict no kadto mga Hudiyo nga na-converter sa mga apostoles o kato sang mga pagano nga na-converter pod sa mga apostol niya di gyapon mag-abot kay to lagi sa customs and traditions sa mga Hudiyo nga dili sila pwedeng makikuyog sa mga pagano. So there was mo na background sa dini unsaon pag na kuan mo ba no po gamay clash no sa tungod po sa matawag na to lagi ginayon culture traditions papan ang atoang ebanghelyo duha ka butang ang nindot sad nato nga mapamalandungan. Number one, kung ang ebanghelyo usa ka sambingay istorya may tungod sa gingharian sa Dios. So nga ang wedding banquet ang kumpira sa kasal nagpahinumdum sad nato sa gingharian sa Dios. Ang ebanghelyo moingon nga ang katawhan yun, panlakat kamo, kutob sa inyong makitaan, dalha diri sa kumbira. Ang mensahe mingon, regardless of who we are, kinsa ka, unsa ka, and then God's invitation for the kingdom of God is for all of us. So, ang invitation, it's about invitation. So, mao ni nga ginaingon sa mga Bible scholars, bisag hantod karon, ang mga Hudiyo na naggubat ra baron Hamas ug Israel ginaingon nga ang mga Hudiyo so mao'y mga chosen people of God mao na ginaingon sa mga Bible commentaries nga sila mo'y unang giimbitar pero sila sad ang wa manumbaling sa imbitasyon. Nga nindot sa gaitong akong nadunggan po no nga bisag unsa kuno ka powerful ang mga Hudiyo or ang Israel they are very powerful, di ba? Karon gani naggubat dili na sila mahadlok og gubat, anad na sila. Pero bisag unsa sila ka powerful pero they are not at peace of themselves and of sa ilang kinabuhi. Mura bag
nagyapon ang insecurity, kahadlok, nga wa gyapon sila kalinaw. Militarily, they are powerful. Economically, they are powerful. Globally, they are very influential. Pero wa gyapon sila kalinaw. Nga naman, kay from the very beginning, they rejected the source of peace and the peace himself, who is Jesus. So, sa sinugdanan, ilan naman, murabag, ang Ebanghelyo mingon, they rejected the invitation of the Lord. So, they are so blessed unta. Kay they were the first ones being invited. Mauni ang Ebanghelyo. But they rejected. Wa nila paminawa. Mao na nga ang Ebanghelyo mingon nga wa sad mamugos sa miong gani nasuko man gani ang hari nga ginaingon nga ang pagsunog sa syudad mao ni ang prophecy of the destruction of the temple of Jerusalem. Dili ba? That's part of the history sa mga Hudiyo. Mao ni nga ang atong Ebanghelyo usab mingon nga kung dili mo wa mamugos sa Ginoo, so gi-welcome ang bisan kinsa na makit-an ang bisan kinsa na maminaw sa invitation to be in God's kingdom. Nya, doon na may lain nga parable sa bingay. Kaya nakit-an nga usa nga wa magsulob sa bisti sa kasal. Gipapahawa gyud. Sa ato pa, dili igo nga mutando ta, musanong ta sa tawag sa Dios. Dili igo nga binunyagan lang ta. Dili igo nga katoliko kuno ta. Dili igo nga matawag nato nga nagdala ta sa ngalan ni Kristo. Dili igo. Doon na sad tay obligasyon. So, invitation and obligation, kinahanglan magkuyog po na silang duha. So, for example, kung imbitaron ka og kasal, unya imbitaron baron ka og bangkite or whatever celebration, usahay na abiya na request nga matawag nato nga wearing of formal attire. Hindi ba? Nga doon lang yan sa invitation. Kung dili ka musubay po niya, inig-abot ni mo dito sa bangkite, you will become outcasts. Malahi ka. So, kung mutando ka sa mong invitation, nga with the hangyo nga wearing of formal attire, you have also to do your part. You have to wear your formal attire. Kay inikabot mo dito sa bangkete or sa celebration, kung dili ka mutuman, ma-outcast man ka. And then, ika na inuoy mauwawan. Ika mo'y malahi. In the same manner, kung mitando ta sa tawag sa Dios nga musulod, mupuyo sa iyang gingharian, we have also to do our part, to do our obligations, for us to be fitting, for us to be worthy, for us to be with everybody. Yeah, what is this obligation? So, conversion of heart, new life, kanang kinabuhi, na kinahanglan ang imong kinabuhi mo fitting sad sa kinabuhi ngadto sa gingharian sa Dios. Kinahanglan ang imuha pod nga kinabuhi, you are also worthy to be considered as one of the guests in the kingdom of God. And then, you have to do your part. Palihaan ng imbitasyon sa kunang ginaingon, kung maingon formal attire, mag-formal attire. And then, kung mag-ingon, this is our motive, so, kung panalit, dili mo makaya,
whatever, oh, don't join the celebration. Kaya ikaw ra magyapon ang mawawan, dili ba? So, daghan kay ng mga panghitabo sa atong kinabuhi. Mausab kini. So, we are invited. Kung may kag yes, do your part. And doing your part, that's where our obligation comes in. And if we want to know what is expected from us as our response to the invitation of the Lord to be in God's kingdom, conversion of heart. Aron, maangayan ta. Aron, piting ta sa mao nga kasaulugan o selebrasyon o sa bangkete. And then, we have to make that our life is really a life as according to the standard of the Lord. Lahi ra ba ang God's standard o ang man's standard? O sa may kalainan sa man's standard ang God's standard? Dili ba ang sa kalibutan ang man's standard unsay orog, unsay gibuhat sa tanan, bahala og immoral, bahala og dautan, basta everybody is doing that. Muna ingon, that is man's standard. Okay ra. That is man's morality. Depende sa numbers. Pero ang Ginoo dili man ingon na ang God's standard lahi man. Bahalag ikaw rang usa ang nagbarog basta nagpuyo ka sa giingon values or sa mga pagtulunan ni Kristo. So, muna ginaingon na that is God's standard. Sa ito pa, dili pwede i-compromise ang God's standard because of unsay gusto sa katilingban. Dili i-compromise. Dili pwede ma-compromise ang God's standard tungod kay unsay passion karon. Dili pwede ma-compromise ang God's standard tungod kay mauni ang orog karon. No. Mao nay ginaingon na nangawat man sila, nangawat man ang akong amo, so kita nga naa sa ubos, mangawat sad, dili ba? So, mao na pero ang God standard ningon, you have to be firm. You have to be strong of your faith and of your conviction in taking the teachings of the Lord. Mao ni nga nindot sad, no? We are all invited regardless of who we are. So, mao ni ang mensahe sa Ebanghelyo. Aron dili ta mapariha sa usa ka tawo nga misanong nga miapil sa bangkete sa kasal, pag-abot dito, siya ray nalahi. Kay siya ra may nalahi, mauna wala siya maapil sa standard nga gidala sa mga gipang-imbita. Gipapahawa pa yun. Giitsa ba yun sa kagit-git sa gawas, matod pa sa Ebanghelyo. Mao ni nga nindot kaayo ang hagit sa to ang Ebanghelyo karon. Kay ang emerging culture baya karon mao kini. Unsay gibuhat sa daghan, okay ra nga atong buhaton. Mo ba emerging culture? Unsay orog, unsay passion karon, musod mo appeal sad ta kay mahadlok ta nga mabihain sa katilingban karon labi na kay naa taron sa high technology, labi na kay
sayon na kaayo ang pag-post karon sa mga pictures, dili ba? So, manghinaot ta nga atuan ni nga mapamalandungan sa atong kinabuhi. Giimbitar ta sa Dios. Why duha? Apan we have also to do our part. And in doing our part, as expected from us, we are just doing our obligation also for responding God's invitation. Muna'y ginaingon sa last part sa Ebanghelyo, o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit, apan jutay ra ang gipili. We just hope and pray na maapil ta sa gipili tungod we do the obligations of our responding of God's invitation. We just hope and pray. Now we become one of the chosen ones. So, anhilan ta kutob mga kaigsuonan nga dapiton usab ko kamo sa pag-ampo. Mag-ampo ta sa ato ang mga kaigsuonang mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangini kanunay amo mga kaigsuonan nga mga masakiton, nga unta, katagaan silang kalagsik sa ilang lawas, maayo sa ilang tagsa-tagsa ka mga balatian. Ayaw hausab sila sa ilang unsa man ang ilang sakit nga ilang karong giatuman. Panalangin usab ang mga nag-atiman kanila nga unta magmakanunayon ang ilang pagserbisyo pag-atiman sa mga masakiton. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga kaigsuonan sa kung nagikaingon ani lang sa kutob sa atong pamalandong para niini karong Domingo Domingo ugma no ugma po nga Domingo adlaw. So, manghinaot ko ninyong tanan nga you are doing well. God bless to all of you. And then we just hope and pray nga nata kanunay sa maayong panglawas na sa kadasig usab sa atong kinabuhi isip usa ka Kristiyano. So, magkita na punta sa sunod nga Sabado nga alas 6 sa gabi, of course, sa ato ang FB account sa Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig na kanunay nga nag-uban kaninyo niining pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Ginoo manalangin kaninyong tanan kanunay. God bless to all of us.